Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Pero alam niyo, may mga tao kasing tagapigil. May mga kilala ba kayong tao na imbis sa suportahan ka, pinipigil ka sa iyong pangarap. At alam niyo ba kung sino number one dyan? Loved ones. Number one dyan na tagapigil sa pangarap mo ay mahal sa buhay. Kasi they don't believe in you. Kasi kilala ka nila eh. Ano na, kung isang kapatid mo, dahil kilala ka niya, maliit ka pa, magkasama kayo lumaki, alam nga, hindi mo kaya yan. So may mga ganun tayo, ang tawag sa mga yan, stumbling block din. Para silang harang, para silang mga balakid. Ngayon, sa buhay ng Kristiyano, alam niyo ba na meron yung mga stumbling block sa buhay ng Kristiyano? Yung mga hindi ka makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil may mga tagapigil din sa paglilingkod mo. Kung minsan, ang mga pumipigil sa iyo ay mga matatagal na Kristiyano o kaya sana kung pipigil sa iyo mga tropa mo na hindi Kristiyano. Hindi mo masyadong paghahanapan pero pagka yung kapwa mo rin na matagal na sa Panginoon ay nakapagtatanong. Dahil po ang pag-uusapan natin ay paano natin wawasakin yung mga balakid sa ating paglilingkod sa Panginoon. That is what we call the breaking the stumbling blocks. So we are going to break the stumbling blocks. Sino ba itong mga stumbling blocks sa buhay natin? Sino ba sila mga paghaharang? Balakid, hindi ka makatuloy. May pangarap ka, hindi may tuloy. May pangarap ka sa ministry mo, may pangarap ka para sa pamilya, may pangarap ka para sa gusto mong matupad. Hindi mo matuloy-tuloy kasi mayroong mga stumbling block. May pumipigil. Ngayon, sino yan? At kung yan pakikinggan mo yung mga stumbling block na yan, wala kang pangarap na matutupad. Dito ngayon, ang Bible ay nagbigay sa atin ng mga palatandaan, mga sinyales, para malaman mo na ang taong ito, o pangyayaring ito, ay stumbling block, balakid sa gaban. Pakibuksan yung pinto po doon para nawas yung lamig ng aircon. Pakipatay lang po yung ilaw. Babalikan po tayo dito sa ating pag-uusapan. So if you have your Bibles, samahan niyo ako sa book of Matthew chapter 16, verses 21 to 27. Matthew chapter 16, verses 21 to 27. Ito yung panahon na si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga alagad na ako ay dadanas ng hirap. Magpunta ko sa Jerusalem. Ako ay dadanas ng hirap doon at pag ako ay dumanas ng hirap sa Jerusalem, ang mayayari sa akin doon, ako ay makakaranas ng hirap. Sobrang hirap. Yung paghihirap na yun ay hindi niya inisa-isa, pero magdudulot ng kanyang kamatayan. At ang lahat ng yun, sabi ng Bible, ay kailangan niyang gawin. Ngayon, meron dito isang Kristiyano. Yan. Isang matagal ng Kristiyano, o naming Christian, yung matagal ng kasama ni Jesus, si Peter, na may first-hand experience. Sabihin, nakita niya kapangyarihan ni God, paano siya magpagaling, paano siya gumawa ng himala sa ilang tinapay, nakita niya paano siya pinalakad ni Jesus sa tubig, nakita niya paano yung kanyang biyanan ay pinagaling ni Jesus. Yung ganun mga bagay, nasaksihan niya lahat yun. Pero, nung sinabi ni Jesus, pupunta ako sa Jerusalem, I must go there. Dahil ako ay pupunta doon, it's a must, mandatory. Tapos, pagpunta ko doon, I must be killed. Ngayon, ayaw niya ni Peter. Makinig mabuti ha, alam niyo bakit ayaw ni Peter? Gusto niya kasama niya si Jesus kasi being with Jesus, he was secured. Pagkasama mo si Jesus, may himala, may makikita kang pagkilos ni Lord, at natutuwa doon si Peter. Kaya nung dito, sa Matthew 16, ay sinansala niya si Lord na pupunta ako doon sa Jerusalem tapos papatayin ako. Ayaw ni Peter. Ngayon, hindi alam ni Peter bakit mamamatay si Lord. Kaya mamamatay si Jesus, upang tayo tubusin. Hindi niya alam yun ni Peter. Basta kanya lang, Lord, ayaw ko mamatay ka. At ang term na ginamit ng Bible, ni-rebuke ni Peter si Jesus. So let's go to Matthew 16, 21 to 27. Basahin natin ang sabi ng Bible. From that time on, Jesus began to explain to his disciples that he must go to Jerusalem. So dito mandatory, no? That he must go to Jerusalem. And
suffer many things at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that he must be killed. Ito niyo yung dalawang must. He must go to Jerusalem. Once he arrived at Jerusalem, he will suffer many things. And again, another must, he must be killed. Mga bagay na pwedeng maging lisensya mo para hindi na tumuloy sa paglilingkod kapag alam mo may mabibigat na pagsubok na kakaharapin. Kaya si Peter, sinansala niya si Jesus. So dito sabi ng Bible, he will be killed on the third day. Tapos sabi nito, he must be killed, and on the third day, he will be raised to life. Peter took him aside. You know? Dinala ni Pedro si Jesus sa gilid, binatak niya. At dito, ang lakas ng loob, rebuking ni Peter si Jesus. Peter took aside and began to rebuke him. Never, Lord. Never, Lord. Lord, hindi mangyayari. Never, Lord. This shall never happen to you. Wow. Ganyan katapang si Peter. Because he doesn't understand. Siya din ang nagsabi na, sabi ni Lord nung sila doon sa upper room, sila kumakain, ang pagsawsaw ko ng tinapay, ay siya na nga ang magkakanulo sa akin. Siya may sabi nun, si Jesus. Ang tinutukoy naman niya si Judas. Pero si Peter, isa sa mga nagsabi na, Lord, over my dead body. Ganon siya katapang. Maraming Christian na rin ang tapang kasi hindi naiintindihan ang programa ng Diyos. May mga bagay na gustong gawin ng Panginoon, hindi mo alam, sagagabal ka na pala. Dito, sinasagabalan niya ang magandang plano ng Diyos na kaligtasan. Kaya siya mamamatay at on the third day ay mabubuhay na mag-uli sapagkat kailangan niya iligtas sa sanlibutan. Kaya lang hindi alam ni Peter, ang iniisip lang niya, gusto ko yung kasama ko si Jesus. With Jesus, there is miracle. With Jesus, there is no hunger. Laging may himala. Pag gusto namin ng himala, andyan lang si Jesus. He was thinking about himself. Maraming ganun eh. Ang akala ng iba ang buhay ng Kristiyano ay masarap talaga. Kaya pag may pagsubok na, umaayaw na tayo. At dito nga, sinabi ni Lord, ang pagsubok na mangyayari sa akin, hindi pwede hindi ako pumunta sa Jerusalem at hindi rin pwede hindi ako patayin. So dalawa. At in between, I will be suffering. Sabi niya. Ngayon, gusto ko tingnan nyo lang dito, yung sinabi ni Lord, kasi kung titingnan mo, ang lupit, ang sakit ng sagot ni Lord kay Peter. Well, kasi naman, hindi si Peter yun eh. May ibang espiritong nakalukog sa kanya at that time. Ano sabi ko ng Bible? Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said. This shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. Lumagay ka lang sa likod ko, Satanas. You are a what? You are a stumbling block." Kaya ito po yung team natin. You are a stumbling block. Sagabal ka. Ibe-break natin yan. Kasi yung ibang Kristiyano, sagabal. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka yun. Yung iba, akala niya naglilingkod siya sa Panginoon, pero sagabal pala siya. You are a stumbling block to me. So, sabi ng sumunod na slide, you do not have in mind the concerns of God. Wala sa isipan mo mga layunin ng Diyos, mga bagay tungkol sa Diyos, but merely human concerns. Kundi mga bagay lamang na may kinalaman sa mga panunta at mga kung ano na ang concern ng tao. Ano ba mga human concerns? Human concerns psychologically, ano yan? Yung basic needs ng tao, food, shelter, clothing. Tama? Food, shelter, clothing. Pag naging Christian ka, pag napapasok yung spirituality, yung pagiging buhay na ganyan. Akala kasi natin na kailangan mo lang food, shelter, clothing. Pagkain, bahay, at pananamit. Sabi ng psychology yun. Pero pag naging Christian, those are not enough. Those were not enough. Kailangan mo maging may karoon ng relasyon sa Diyos. Ito yung spirituality mo. Ngayon, ang iniisip mo, sabi niya, ay merely human concerns. Kasi pagkasama niyo lang, wala kayong problema, sabi ni Jesus eh. Pag kailangan natin na himala, may himala. Gusto yun ang pagkain, gagawa ko na himala. Pag wala, may kakaroon. Kaya ayaw niya si Jesus, mamatay. Ganoon ang maraming Christian. Gusto lang nila si Jesus kasi may pakinabang sila kay Jesus. Sabi mo sa kanila, hindi ikaw yun. Sabi mo, hindi ka naman user. Dami Christian user. Gusto lang si Jesus kasi may pakinabang sila kay Jesus. Sabihin mo, tanongin mo, ikaw ba yun? Ang daming user. So ngayon dito, sasabihin natin Lea, sabi ng Bible, then Jesus said to His disciples, verse 24, whoever wants to be my disciple
must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels, and then He will reward. Remember, huwag niyo kalimutan niya, duhitan niya, kami Bible kayo. And He will reward each person according to what they have done. At i-reward niya, gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Sabi mo sa katabi mo, ano na ba ginawa mo? Ito, laging late. Ano yung mga katabi? Ano ginawa mo? Ano ba amo na gawa mo na para kay Lord? Kaya din yun. Hindi ba tayo nag-uumpisa? Hindi pa ako nagsesaya mo. Pinapakita ko pa lang yung verse. Ayan o. For the Son of Man, ang alam ng tao ay darating, sabi niya, in His Father's glory, with His angels. Ito maganda. And then He will reward. Gagantimpalaan niya. Each person according to what they have done. Question, what have you done? Ano na ba ang mga nagawa mo? Hinanay ko nabi mo. Para mahiya naman sa doon. Ano ba ang mga nagawa mo? What have you done? So ngayon, punta tayo sa ating team. Yung mga gagawin mo, makinig kayo mabuti, meron yung kasi ano eh. Atras muna tayo. Meron kasi itong kinalaman, makinig kayo mabuti ha. Yung sinasabi na, for the Son of Man is going to come in His Father's glory with His angels. And then pagbalik niya, gagantimpalaan niya each person according to what they have done. Kaya lang, yung mga bagay na you should have done, hindi mo nagawa kasi may stumbling block. Naintindihan nyo? Meron yung context, meron yung kinalaman. Gagantimpalaan kita kapag nagawa mo. Hindi nga magawa kasi may stumbling block. Si Jesus nga, hinaharang na agad eh. Sabihin mo sa katabi mo, magtagumpay ka sana. Sabihin mo sa katabi mo, magtagumpay ka sana. Yan. Galing tayo sa ating team. Sa ating team, breaking the stumbling blocks. Para meron tayong magawa, kailangan mag-break yung stumbling blocks. Kailangan mawasak natin lahat ng mga balakid at lahat ng mga sadaban upang magawa natin pinagagawa ni Lord para makaranas tayo ng pagtanggap sa kanyang magantimpala. Amen? Mapalampakan natin siya. Ano po sa Tagalog yung stumbling block? Balakid o sagabat. Pag sinabi kasing stumbling block, you're making it harder to do it. Kumbaga, hindi mo magawa kasi nahinarang ka, nagiging mahirap para gawin. So what are those stumbling blocks? Punta tayo sa ating first slide. Ayan. Ang sabi ng Bible, from that time on, magmula noon, sinabi na ni Jesus, He had to explain to His disciples that He must go to Jerusalem. Magmula noon, kumbaga, every time na magkakausap ang mga alagad, binabanggit niya, o yan ha, tandaan niya, pupunta ako sa Jerusalem. He was explaining them. He was informing them. Alam niyo kung ano ibig sabihin ito? Masaya tayo ngayon, magkakasama tayo. You can see miracles, pero tandaan niyo ha, I have to go to Jerusalem. That's the kind of Christianity na sana maintindihan natin. Hindi laging masaya ang buhay Kristiyano. Yung kasama mo ngayon, darating tayo, maghihimalay kayo. Walang permanente. There are people who will leave you. Yung mga nangako sa'yo, natatanda ko, mga nakaraan pa mga pastor's appreciation. Pastor, I will support you. Hindi ka namin iiwan. Pero wala na silang lahat. Yung iba na naman. May mga nanatili. Yung mga nanatiling totoong nagmamahal sa akin. Amen. Kalampakin nyo na siya. Now, kaya ko lang nabanggit yun. From that time on, Jesus began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem. Walang permanente. Kaya kapag ka ang isang Kristiyano ay hindi malinaw sa kanya yung 2 Corinthians 5:17. Ano nakalagay sa 2 Corinthians 5:17? Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa lang bagong nilalang. So, ang sino man nakipag-isa kanino? Kay Romar? Kay Maya? Hindi. Kasi pag nakipag-isa kayo kay Maya, pag umalis si Maya, pati ka wala na rin. Hindi ka pwede makipag-isa sa isang kapwa mong Kristiyano. Pag siya umalis sa church, mawawala ka rin. Kailangan dapat makipag-isa ka kay Kristo. Palampakan natin ang ating Panginoon. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Hindi titiwarin niya kasi
Dadaan ang mga pagsubok sa buhay niya, pero hindi yan mawawala kay Lord. Kasi yan, nakaangkla kay Kristo. Malapakan natin siya. Ngayon dito, si Jesus nag-explain. Tandaan nyo ha, hindi lagi masaya ang buhay nyo. Kasama niyo ako. May mga panahon na kailangan ko kayo iwanan sapagkat pupunta ako, I must go to Jerusalem. Kaya pag may mga umaalis, kayo malulungkot biblically. Okay lang yun. Pero gusto natin kasama natin sila. Pero kung talagang umalis sila, wala kang magagawa. You have to continue your life serving the Lord. Amen? Magpatuloy lang tayo. Ngayon, sabi dito ng Bible, He began to explain to His disciples that He must go to Jerusalem. Alam niyo, okay sana kung sasabihin ni Jesus, I'm leaving you guys because I will be going to Singapore. Grabe, at magpapasarap buhay doon. Wow! Alam niyo pag alis niya? Suffering. Suffering ang pupuntahan niya. Sino rito yung pupunta sa abroad kasi alam niya maghihirap siya sa abroad? Wala naman eh. Pag-pray niya ako, gusto ko mag-abroad kasi gusto ko mapahirapan ako. Ayoko na ng puro bunganga ng misis ko lang. Dito sa Pilipinas, gusto ko mapahirapan din ako sa Saudi, yung nilalatig ko ako. Ganun. Kasi sanay na ako sa bunganga ng misis ko, iba naman. Maghirap naman. Wala namang ganun eh. Ang sinasabi lang natin dito, aalis si Jesus to suffer. Nandingan niyo? At yung suffering niya for the kingdom of God. Sana maintindihan natin, when we suffer as a Christian, it must be kingdom related. Ang daming suffering ng Christian, hindi kingdom related. Bakit? Sasabihin mo, Pastor, mag-pray mo nga ako. Sabi ng isang lit sa akin. Bakit? Napakabigat ng pagsubok mo. Ano yung pagsubok mo? Pinatuhugas kasi ako ng pinggan. Pinag-uusig nila ako. Tama? Pag-uusig na gadyo kasi pinag-uhugas siya ng pinggan. Napakabigat ng pagsubok mo. Pinag-uhugas ka na ng pinggan. Gusto mo lang tumalikod sa Panginoon. Saan mo pupukin ang ulo mo? So dito, sabi ng Bible, He will suffer many things at the hands of the elders. Ito yung sinasabi ko ha, na masakit sa Christian. Okay sana, kung yung suffering mo, galing sa mga non-believer, sa mga hindi Christian. Pero yung suffering niya, tinan nyo, sa hands of the elders, the chief priests, and the teachers of them, they know the scripture. Alam nila, merong Jesus na isisilang ayon sa kautusan at magiging tagapagligtas ng Israel. Alam nila ang nakalagay sa kautusan. Kaya kung mapapansin ninyo, noong kapanahon ng kapasukan, panahon ni Herodes, yung mga Magi ay, nung dumating sa Jerusalem, natuliro si Hari Herodes. At ang ginawa niya, pinasikreto niyang pinatawag ang mga Magi at itinanong kung ano ang nangyari. Bakit? Bakit kayo nandito? Kasi nagbigan, ayon sa kasunatan, may isisilang na isang tagapagligtas dito magagaling sa Jerusalem, sa Bethlehem ng Judea. So alam nila ang kautusan. Ibig kong sabihin, people who knows the Bible sometimes will make you suffer. Listen ha. Some people who knows the scripture sometimes will make you suffer. Kung minsan, ang nagiging sagabal sa matinong paglilingkod sa Diyos ay yung mga taong alam ang Biblia. Uy, sabi mo sa katabi mo, tiyak hindi ko yun. Kasi wala ka alam sa Bible. Narinig mo. Kasi may mga may alam sa Bible, sila pa yung sangaban, hindi yung at the hands. Yeah, at the hands of the elders, the chief priests and the teachers of the Lord, alam na alam nila ang kautusan. Ngayon, ito ba isang mapapansin ito? And that he must be killed. At siya ay papatay. Kaya pag binasa mo ito, he must go, so he must be killed. Grabe. Anong klaseng buhay Kristyano ito pinag-uusapan natin, Pastor? Kasi na, hindi ito gusto ng Christian. Meron tayong bitter mindset na gusto lang natin magandang buhay, masarap na buhay, ayaw natin na may suffering ang Kristyano. Tandaan niyo, ang first stumbling block na i-break natin ay sinatawag natin inescapable. Ibig sabihin, hindi ka makakatakas sa idea na ang buhay Kristyano talaga ay mahirap. Sino rito ay nagmula na maging born again ay hindi pa nakaranas ng kahirapan? Di ba lahat tayo dumanas ng kahirapan sa buhay Kristyano? Hindi ka makakatakas doon. Part of your Christianity is to go through that process. Inescapable. Hindi yan maiiwasan, hindi yan matatakasan. Sasabihin mo din, buhay na gusto kayo, masarap lang na buhay, masaya lang tayo, fellowship, kainan, tapos kantahan, uwian, okay na, ayoko na pagsubok. Hindi ba yun? Hindi pwede yun, yung kainan lang. Tapos swimming, video tayo, tapos ano ba? Chat-chat tayo, pasyal-pasyal sa mall,
dadating. Sige. At tapos, ganun lang, ayaw ko na ibang buhay na mahirap. Hindi ka ubra. Hindi yan maiiwasan, no? Because it is mandatory. It is a must. Sabi mo sa katabi mo, it's a must. Sa kabila naman, it's a must. It's a must. Mandatory yan. Kaya kung Kristiyano ka na, for example, ano ang mission dito ni Jesus? Ang mission dito ni Jesus, he had to go to Jerusalem to suffer. Yung suffering na yan, in between, hanggang sa namatay siya, yan yung cross. Yung pinagduduruan siya, habang nakalagay sa ulo niya yung corona tinik, binabangko siya, yung nilalapit ko siya, nung siya nakapako sa ulos, alam mo natin, dinudura-duraan siya, he was mocked even by the criminals na mga katabi niya. Yun yung sinasabi niya, he will be suffering. Ano yung suffering? Emotional suffering. Ano yung emotional suffering? He was abandoned by his own disciples. Iniwan siya na lahat ng mga alagad niya. Kaya yung emotional suffering ng mga youth, kasama yan sa buhay Kristiyano. Lahat tayo magsasama, emotional. Emotional torment. Bakit ganito? Bakit gano'n? Hindi lang yun. Mental torment. Sa palagay ninyo, paano kaya naka-recover si Jesus na bilang tao yung nangako na over my dead body ay ipagtatanggol ako ay tumakbo si Peter. At pagkatapos i-deny pa ako ng 3 beses. Ang daming suffering ng Christian. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo, be ready. Inescapable yan. Hindi mo pwede kang makaligtas dyan. Sino rito sa inyo yung hindi paborito ang math nung nag-aaral pa? O hindi mo pare-pareho na tayo. Di ba? Alam nyo, naalala ko yung anak ko nun nung nahirapan sa math. Isipin nyo yung anak ko, sa akin nagpapagturo ng math. I hate math. Hindi ko masabi sa kanya, alam mo na, mahina ulo ko dyan sa math na yan. Wala ko alam dyan. Hindi ko na masabi sa kanya eh. Alam nyo, nahihirapan na siya kasi hindi ko magawa. Hindi masundo ang misis ko. Alam nyo, sabi niya minsan ako, bakit kasi may math pa? Yun ang sabi, bakit kasi may math pa? Ay, bakit nga ba kasi may math pa? Alam nyo, ang math sa pag-aaral, inescapable. Hindi yan ka makakatapos sa pag-aaral, hindi ka dadaan sa math. Ang buhay Kristiyano, ganito rin. May suffering sa buhay Kristiyano, inescapable yan, hindi mo matatakasan. Sabihin mo sa katabi ko, kaya pala. Sabihin mo sa iyo, tagal na kitang tinitiis. O, sabihin mo, kaya pala, inescapable yan, kaya kung ka ng buhay Kristiyano, ay masayang tunay, at papalapalakpak lang, pakending-kending. Sabi, nagkakamali ka. Jesus died. Uy! Sabi mo sa katabi mo, Jesus died. It was not a joke. It was not a joke. When Jesus died, it was not a joke. Kaya lang, tingnan niyo mabuti ho, parehong mandatory. He must go. Alam niya sa akin. Ang buhay Kristiyano ganun din. Alam mo, ang buhay Kristiyano mahirap. You still has to choose. Piliin mo na magpatuloy kahit na mahirap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang totoong Kristiyano. Alam ko mahirap ang buhay Kristiyano pero magpapatuloy ako. Sapagkat alam ko naman na yun lahat ay kaya mo sa mga kita ni Kristo. Ngayon ito, sabi ng Bible, and that He must be killed. At ang maganda rito, on the 3rd day, He will be raised to life. Kumbaga, bakit sinabi yung He will be king? Okay, mamamatay siya. At pagkatapos, pang ilang araw siya mabubuhay? Ika-43 araw, tama? Pang ilang araw siya mabubuhay? Ika-3 araw. So ngayon, kung mabubuhay siya sa ika-3 araw, bakit ito binanggit dito? Dalawang must yan, no? He must go to Jerusalem. Tapos, magsasuffer na ng lahat. Tapos, He must be killed. Matinding suffering to. Talaga naman alam naman natin, di ba, namatay siya sa loob ng 3 araw, di ba? Pero sabi ng Bible, on the 3rd day, He will be raised to life. Siya ay mabubuhay na mag-uli. Ibig sabihin, ang Kristiyano, pag dumaan sa suffering, hindi habang panahon, merong raising to life. Nakasunay pa lang Panginoon. Hindi lang talaga maiiwasan. Kaya sabi mo, huwag kang iwas ng iwas. Yung iba, nahirapan na, ayaw nang matin ng church, ayaw nang mag-pray, ayaw nang matin ng cell group, ayaw nang matin ng Wednesday word, ayaw nang matin ng mga practice. Sabi mo sa katay mo, huwag ganun. Huwag ganun. Inescapable talaga yan eh. Hindi talaga yan maiiwasan. Kaya huwag mo nang isipin na tumakas pa sa programa ng Diyos. Siya mismo eh. Dumana sa matinding hirap eh. Tayo pa kaya. Amen? O, isa pa pala para sa Panginoon. Punta tayo sa number 2.
Pangalawa, let's go to the second slide. Yan. Ito yung nag-review ka na. Ito yung nireview na ni Peter. Grabe ito si Peter, lakas ng loob eh. Minsan pala tayo, mga walang alam, siya matatapang eh. Sa totoo lang, kung sino mga walang alam, siya matatapang. Yung youth na babae na sinabi mo, huwag kang ginagabi, lalo-lalo na, may kasabi kang unbeliever. Naku, nagagalit pa yung babae na yun, pinapaalalahanan mo na. Hindi niya kasi maiintindihan. Paano kung gawa ka na hindi maganda, lalo na hindi pa Christian yan? Nagagalit pa yun. Kung may sabay yung walang alam, siya pang matapang, kita niyo si Peter, oh. Peter took him aside, grabe to, no? Dinala niya si Jesus sa gilid. Sinabi ni Lord na, I will be killed. Sabi niya, I need to go to Jerusalem. I must go to Jerusalem. Magsasuffer ako, tapos I must be killed. Lord, ito nga tayo, Lord. Isok na tayo, Lord. Lord, huwag ganun. Hindi pwede yun. Paano na kami? Iniisip niya sa sarili nila, yung sabi nga lang, your thinking was just human concern. Yan. But merely human concern. Laging kontra yun. Mga bagay na tungkol sa Diyos, ang laging kontra dyan, mga human concern. Kasi yun ang mga earthly anchors mo, yun ang mga pumipigil sa iyo. Lahat ng mga bagay na panlupa, kontra sa mga bagay na panlangit. Gusto mo i-prioritize si Lord, gusto mo langit ka. Pero ayaw mo siya unahin. Sabi ng Bible, seek me first. Ayaw mo siya unahin. Pero gusto mo, pagpunta ng rapture, una ka. Hindi mo siya inuuni. So dito sabi ng Bible, kinausap niya, sabi niya kay Lord, binatak niya siya, Lord, Peter, look aside ko niya. Diba sa, Lord, siya tayo. Never, Lord. This shall never happen to you. Hindi ito mangyayari sa iyo at tatapang. May mga kanyang Kristyano yung tatapang kasi hindi naiintindihan. Pero pag naiintindihan natin nga pala, ano nga yung nangyari dito? Ito yung masakit. Tingnan mo. Ang sakit ng sagot ni Lord yan. Jesus turned and said to, kanino sinabi? Said to Peter. Kay Peter sinabi, pero ang kausap sino? Sakit mo. Bakit? Kasi hindi alam ni Peter na kasalangay yung kaligtasan ng buong sanlibutan doon sa pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Pupunta ako doon para tubusin ang buong sanlibutan. Hindi ka alam eh. Ang iniisip niya lang yung kasama na si Jesus. Ano man ang mga gagawin na, kailangan na, nandiyan lang siya. Human concern. Pero wala siyang kinalaman sa mga bagay na spiritual concern na plano ni Lord kapag niligtas para sa akin. Hindi ka alam yun eh. Ngayon dito, sabi ni Lord, get behind me, Satan. You are a, what? Stumbling block to whom? To me. Sagabal ka sa akin. Sagabal ka sa akin kasi pupunta ako sa Jerusalem para tubusin ko ang tao sa libutan, ay kailangan ko mamatay doon. Pero ayaw mo. Hindi mo naiintindihan kasi sagabal ka sa akin. May gusto siyang gawin, hindi niya ngayon magawa. Gusto siyang tigilan. May mga taong pipigil sa iyo sa mga bagay na hindi nila naiintindihan tungkol sa iyo. Alam niyo si Walt Disney. Si Walt Disney, siya yung nagmamay-ari ng Disneyland. Si Walt Disney, nung pinagawa niya yung Disneyland, hindi niya nakita yun hanggang sa pinamatayan na niya. Nung pinamatayan na niya, hindi niya nakita yung itsura ng physical na Disneyland. So, nung inauguration, gawa na. Nagsalita yung MC, inintroduce yung wife ni Walt Disney. Sabi nga, tawagin po natin yung kanyang misis. Gusto po sana natin parangalan si Walt Disney, the husband. Kaya lang, sayang nga po, hindi lang kita ito nakita, natapos na. Pero hayaan po natin yung honor bigay natin sa wife. Tumayo yung wife. Kinurek niya agad yung MC. Alam mo ninyo, ito nakikita natin Disneyland. Hindi man ito sa tingin ninyo para nakita ni Walt Disney, my husband. Bago po ito nabuo, nakita niya na ito sa isipan niya. Kasi kung hindi niya po ito nakita, wala pong bumuuin. May mga bagay na ikaw lang ang nakakita. Hindi nakita ng iba. Kaya pipiliin ka. Sabihin mo sa katabi mo, magkatabihin. Palakpakan natin siya. May mga bagay na ikaw lang ang nakita. Hindi nakita ng iba. Dahil hindi niya nakita, pipiliin ka. Hindi nakita.
stumbling block to me. Maraming ganyan mga tao. Dahil hindi nila nakita yung pangarap mo, yung nagpe-pray ka, yung vision na binigay sa inyo ni Lord. Hindi nila nakita yun eh. Kaya ang daming kontrabida. Ngayon, ikaw na nakakita, sabi ng Bible, kung magtatagumpay ka dyan, sa kabila ng maraming stumbling block, I will reward you for what you have done. Amen? Palagpakan natin ang pagkakas. I will reward you for what you have done. Kaya na, titignan niyo ito mabuti. Ay maraming ganito. Alam niyo ba, sakit lang ito pag sa tao mo ito sinabi. Alam mo, meron mo gustong magsilbing balakid sa pangarap mo. Mayroon na sabihin na, hoy, lumayo-layo mga satanas. Baka mapaaway ka. Di ba? Pero ang sakit talaga nung sinabi na yung kay Peter, get me behind me, Satan. Kasi wala naman talagang pwedeng mag-oppose sa plano ng Diyos, kundi si Satan lang naman talaga eh. Wala naman talaga eh. Katulad mo, gusto mo maglingkod sa Panginoon, gusto mo magpagamit. Tapos yung ibang mga malalamig, babatakin ka palayo. Huwag ka nang umaten, huwag ka nang mag-cell group, huwag ka nang mag-youth fellowship. May mga ganun. Hindi nila naiintindihan yung pangarap mo. Nagpe-pray Lord, gusto mo magamit. Hindi nila alam yung karanasan mo sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang papihil. Ipagpatuloy mo yung paglilingkod mo. May mga pangitain tayo lang ang nakakita. Kasi ibinigay sa inyo ng Panginoon niya. Amen? O isa pang palakpak para yun. Hindi ko napansin, itong figure na ito, yung sa Google, marami kayong makikita na nag-uusap si Jesus dyan at saka si Satan. Yung figure na alam naman natin hindi talaga ito si Jesus. At alam din natin hindi ito si Satan. Kaya lang yung image na yan na parang nag-uusap sila na kinakausap ni Lord yung si Satan na get me behind me, Satan. Ang dami ko nakitang colored at magaganda. Pero I chose to use the black and white. Tanungin niyo ako bakit? Sabihin niyo, Pastor, bakit? Isa pa, tanungin niyo ako, Pastor, bakit? Ganito kasi yun. Ganito kasi yun. Yung kasing pagkontra ng demonyo sa atin, noong unang mga panahon yung ginagawa, kaya black and white ang ginamit ko. Hindi lang ngayon yan. Matagal na, panahon pa lang ng Biblia, panay na ang kontra di Satanas sa mga gandang plano ng Diyos para sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung baga sa TV, black and white. Ha? Kung baga sa TV, black and white kasi matagal ng panahon. Tapos yung mga TV noon na black and white, nakakahon. Ano yung pinubusan na nakasanado? Na parang red. Diba? Okay, so, dito ano yung pangalawa na gusto kong makita ninyo na dapat hindi ninyong pwedeng makalimutan. This is inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. The Christian life must understand na ang buhay ng Kristiyano ay hindi mapaghihiwalayin talaga. Yung mga panahon na habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, meron talagang kumukontra. Hindi mo mahihiwalay yan. And sometimes He uses people para ikaw hindi ka makapagpatuloy. Sometimes He uses those knowledgeable people, yung mga may alam sa Biblia, those teachers of the law. Sila ang naghinday para nag-suffer si Jesus. Yung mga priest na nakakaano ng katusan, naghinday lang para mag-suffer si Jesus. Kaya pag hindi napansin, pinakamalakas na discouragement na maririnig nyo, galing doon sa mga tao nakakaalam ng Bible. Kasi ang balik mo doon ay, tagal na ito Christian, wala na ito yung Bible, tapos nagturo siya magsalita. Isang ganun ka eh. Papasok sa isip mo eh. Dito, gusto ko napansin ninyo, inseparable yan, hindi mo mapaghihiwalay. In the Christian life, there are people who will try to destroy your focus. Aalisin niya yung focus mo. They will try to distract you in your Christian service. Habang ikaw ay nag-ministry, ang ganda eh. Sinabi na ni Lord eh, na ako'y pumunta sa Jerusalem, I will be suffering, but I must also be killed. Sinabi niya, hindi naman siya mamamatay, hindi naman si Pedro eh. Si Pedro nga, tinatanong pa lang eh. Panay na ang dinay. Pero dito, ang sabi ng Bible, you cannot separate this. So tandaan niyo lagi ha, there are always people who will whisper to you for you not to pursue your dream. There are people who will take you aside and tell you negative things. At sabihin sa iyo, wag mo na ituloy. Paano naman kami? They were thinking about themselves instead about your dreams sa iyong buhay. Lalo sa paglilingkod sa Panginoon, may mga pipigil talaga. At ang gusto lang nila, ikaw, pakinabangan ka. Pero yung, parang si Peter, gusto lang nila, pakinabangan niya si Jesus. Kasi, pag si Jesus kasama nila, not soon. Yung may sakit, gumagaling.
gutom, nagkakaroon ng pagkain. Pati yung unos, tumitigil, yung ano, tumatahimik. Walang problema pag kasama mo si Jesus. Ngayon, mamamatay daw. Lord, paano kami? See? Ang daming Christian user. Gusto mo lang si Jesus sa mga pangangailangan mo, pero ayaw mo siya paglikuran bilang iyong Panginoon. Ayaw mo magpagamit sa ministry, you listen to whispers of the enemy. May mga ganyan tao, tanongin ko sa'yo, ilan na ang nagbatak sa'yo na ako'y makalumatid sa church na yan? Ilan na ang GC na binuo para pag-usapan ng mga negatibong bagay tungkol sa church? Ilang GC na ang binuo para mag-usap-usap sila mga miserable upang sabihin nila ang kasiraan ni sister ni brother lahat ng kapintasan ng church. Buti man ako pag-uusapan niyo yung ang gwapo ng pastor niyo. Ala, hindi ganun eh. Ako yun man lang sana eh ha. Pero hindi ko kayo magpipilit kasi mayroon naman talaga ipilit yun. No, I'm just kidding. Pero sinasabi ko, that's inseparable. Always remember this ha. Be on the lookout. Be watchful. There are people who will whisper. Ang effect pa niyan, sasabihin siya, kanubatin, unahin namin to, minsan lang. Sabi ko nga, if it's pulling you away from God, it's not from God. Pag binabata ka niya, papalayo sa Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Ulitin ko ha, if it's pulling you away from God, it's not from God. Amen? Okay, punta tayo sa ating pangatlo. Pero bago sa pangatlo, punta man tayo sa ating team. Ano yung ating team? Kakagano na tayo. Ulit na, 1, 2, 3 again. Okay, so breaking the stumbling blocks. Basakin natin lahat ng mga balaki o nagsisilbing sanaban. Ano yung number 1? Dapat maintindihan natin ha, na is inescapable yan. Hindi maiiwasan talaga yan ha. Sa buhay ng Kristiyano, maraming mga pagsubok. Hindi pa rin talaga yan maiwasan. Kaya wag mo sabihin na, gusto ko lang si Jesus for my salvation. Pero yung humayo at mag-share ng evangelism, sa evangelism, ayoko niyan. Yung mag-disciple, ayoko niyan. Gusto ko lang si Jesus sa mga kailangan ko. Ganun. Hindi ganun. You cannot escape from the mandate because the mandate was given to everyone. At dahil Kristiyano, wala ka lang ng Diyos, hindi ka makakaalis doon. Kasama ka doon sa mandato ng Panginoon na humayo at ipangaral ng mabuting balita. Inescapable yan. Buhay ng Kristiyano, hindi mo maiaalis na kung gusto mo ng pakinabang ng pagkakaroon ng ikaw meron tagapagligtas, may kasamang utos yun na dapat sundin. Ano sabi niya? Humayo. Ayoko nun. Ayoko mag-disciple lalo na. Ubus na oras ko dyan sa discipleship, magastos pa yan. Ayoko yan. Hindi ka makakawala doon eh. Inescapable yun, utos yun eh. Hindi ka makakawala. Sabi mo sa kanila, hindi ka makakawala doon. Hindi ka makakawala. Huwag mo lang gamitin si Jesus bilang isang tagapagligtas mo. Dapat kasama yung utos na gagampanan natin. Amen? That is inescapable. Palampakan natin ang ating Panginoon. Ano yung sabi natin number 2? Inseparable. O yung mga yun ha, hindi yan inseparable ha, inseparable. Yun ang tawag din kasi na inseparable, hindi yan inseparable. Inseparable. So, dahil na inseparable, sabihin nyo inseparable. Ano acceptable? Inseparable. So, sabihin hindi siya pwedeng paghiwalayin. Okay? So, sa buhay ng Kristiyano, on the lookout ka doon sa mga bumubulong sa'yo ng negative. Kaya pag may bumulong ng negative, diba kayo nasa likod doon sa talas? Grabe, magagalit sa'yo. Galit sa'yo. Ikaw pala yung sinasabi ng Bible. Ganunin mo na. Ikaw pala yung sinasabi ng Bible. May mga ganun talaga. Bumubulong-bulong dyan sa paligid. Tapos mag-uumpisa ng mga chat muna yan, mga chat. O yan ang masasabi mo kay sister ganyan. Ayan na. Umpisa na yun. So kay brother, ano masasabi mo? Tapos, alam niyo kung ano mga pumapatay ng mga salita. Listen ha. Ito, bantalan niyo pagka ito lumitaw sa bibig na kausap niyo. Alam mo kasi, concern lang ako na pumapatay ang mga salita niya. Pag may naglabas ng ganyang salita, lisensya niya yan para magkalat ng negative. Basta may nagsalan mo kasi concern lang ako eh. Yung concern na yung chismis, marites, slandering, paninira. Hindi ganun. Kasi kung mayroon kang concern, kusapin mo yung tao. Siya na. Kusapin niya wala. Pero ikakalat mo siya, tanda niya ang rule. Ang rule is, talk to the person, don't talk about the person. Kapag yung kausap mo, they talk about the person, stop
have the wise ears. Tandaan ito ha. Yung chismis, humihinto yan pag dumating yan sa pandinig ng isang matalino. Pag matalino ba ang chismis, hinto yan. Hindi yan natutuloy. Amen? So, sinasabi na natin, huwag natin ito hayang magpatuloy. Number 3, punta tayo sa 24. Sabi ng Bible, when Jesus said to His disciples, whoever wants, ito'y karugtong. Ito'y karugtong na sabi niya na, get thee behind me, Satan. Ang iniisip mo mga bagay na human concern, hindi yung mga concern ng Diyos. Mga bagay na panlupa lang ang gusto mo, hindi mo iniisip kung ano yung gusto ng Panginoon. Dami Kristiyano ganun eh. Gusto i-satisfy yung sarili, kaya nga nabuo yung mga salitang, do what makes you happy. False. It's a devil's lie. Huwag kayo maniniwala ng do what makes you happy. Pag Kristiyano ka, do what glorifies God. Hindi yung what makes you happy. Ang daming ganyan. Do what makes you happy. Gawin mo siyang masaya. Hindi totoo yan ah. Yun ay salita ng mga taong hindi kilala si Lord. Pero pag kilala mo na si Lord, ang ginagawa mo, gawin mo yung mapaparangalan ng Diyos. Hindi yung kung ano yung magpapasaya sa iyo. So dito, pagkatapos sabi ni Lord, Jesus said to His disciples, tandaan nyo ha, atras tayo, may papakita lang. Dito sa verse 23, pagkatapos ni Peter sabihin kay Lord, Lord, it will never happen to you. Anong sabi ng 23? Jesus turned and said to Peter. Kay Peter niya sinabi yung, get thee behind me, Satan. Lumaki ka sa likod ko. Dito sabi niya, Jesus turned and said to Peter. Punta tayo sa next slide. Pagkatapos na ikwento mo yan, dito naman, then Jesus said to His disciples, hindi lahat na. May mga tao talagang kailangan kumprontahin ng kayo lang. Dito, lahat na. Pinaliwanag niya na. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple, ito, must then ang gamit. Ikaw na gusto mo sumunod sa akin, may must din sa'yo. Kaya, kung sinasabi mo, Lord, you are my Lord, you are my King, you are my Savior, at ikaw na butay ng Panginoon ng buhay ko, tandaan mo, may must din mo. Kung si Lord may must go and must be killed, ikaw, you must deny yourself. Must to must. Hindi yung binigay ni Lord yung best niya. Ikaw 10% lang. Si Jesus 1,000%, ikaw 5% lang. Must to must. Kung si Lord may must dapat, must ka din. Sabi mo sa kapatid mo, must ka dapat. May must ka din. Kaya tinan nyo, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Must din. Hindi mo pwede dito na kung kailan mo lang magustuhan. Dapat tayo pag Sunday, hindi na tayo kailangan i-follow up. Ay, atento sa Sunday mo. Ay, di ba? Kung baguhan ka, pwede. Pero kung matagal ka na, leader ka na, worker ka na, ay, kita-kits tayo sa church. Hindi ako sure. Kung kalooban ni Lord, gawain na Lord, kinakalo-kalooban mo. Kung God's will na, baka atento. Kalooban ka yun. Hindi ko pwede, hindi kalooban. Kung kalooban ni Lord, atento, wow! Saan ka nakakita ng ganung verse? Kung God's will, I will be in church. In English mo ba? Kalooban na ikaw ay nasa church. Dahil sama-sama pagtitipon yun, Hebrews 10:25. So dito sabi ng Bible, kung ikaw ngayon ay gusto sumunod sa Kanya, you must deny yourself and take up your cross and follow me. O grabe ito ha. Ngayon sabi niya, for whoever wants to save their life, ayaw mo sumunod sa akin. Kasi alam mo, merong must. Isesave mo. Ayaw mo mamatay. Ayaw mo mamatay para kay Lord, ayaw mo. So you save your life. Ayaw ko mag-evangelize, ayaw ko mag-disciple, ayaw ko magbigay ng oras sa inyo para sa buhay nyo. Tanong yung iba eh. Puro sarili ni siya, ayaw mag-disciple eh. Tanong kayo, ilang taon na kayo Christian? Sino rin yung bagong-bagong Christian? Ako na lang ito. Yung 1-year-old na Christian, gano'n ba rin ko? 1 year old. 2 years. 2 years old. Hindi ka maintindihan. How many among you here? Ganun ang inisip mo ba? 5 years na Christian. 3 years. Alam niyo yung Christian? Ba't parang hindi niyo ako naintindihan? Ilan dito yung 5 taon ng Christian? 5 years pataas. Yun na lang, kalapat gano'n. 5 years pataas. Alam niyo kasi ganito, nakinig ka mabuti ha. Yun, isa. Alam mo? Kaya ako tinatanong yun, kung 5 taon ka ng Christian, kahit man lang once a year, nakapag-produce ka ng disciple,
Dapat sana may 5 ka ng disciple. Pero marami sa atin, bumilang ang napakaraming taon. Hanggang ngayon wala pa rin disciple. Kaya nga, lalo-lalo na yung mga papasok sa ministry, yung mga magtatapos sa level 3, be sure ha, meron kayong minimum of 3 disciples pagpasok nyo sa ministry. We are building a culture ng church na pag sinabing worker ka, hindi ka tokis lang. Meron kang disciple. Hindi yung, leader ako, worker ako, tapos wala kang disciple. Ayaw natin nun. We've been from that kind of culture doon. Inabutan ko yung ganong kultura sa panahon natin na worker ka, leader ka, preacher ka, wala kang disciple. Hindi pwede yan. Pag worker ka, much more, dapat may disciple ka. Amen? Palapakan natin sila. Kung ikaw ay 5 taon ng Christian, dapat may 5 ka ng disciple. Kung 10 taon ka ng Christian, dapat may 10 ka ng disciple. Kahit pa lang 1 each year. Pero nangyari, natapos yung 7 taon, wala ka pa rin disciple kahit isa. Ano ginagawa mo kay Lord? User lang tayo talaga. Pinakikinabangan lang natin si Lord, pero hindi tayo mapakinabangan sa pag-akay ng kaluluwa. Ayaw natin mag-alala, bakit? Kumukuha ng oras kasi yun eh. Kumukuha ng oras, kumukuha ng time mo talaga yun, at bisan, bubunot ka pa, kahit wala kang bubunutin. Sabi ng Bible, whoever wants to save their life, ayaw niyang mamatay, ayaw niyang mag-deny na kanyang sarili. Gusto mo i-save yung buhay mo. Sabi niya, you will lose it. Bakit? Hindi ka nakasunod sa Panginoon, tiyak papalayo ka niya. Tandaan niyo ito ha, pag hindi ka sumunod sa mandato ng Panginoon, papalayo ka na. Kasi ang sumusunod sa mandato ng Panginoon, tuloy-tuloy yan hanggang sa dumating si Lord. Pero kung hindi ka tumusunod sa mandate ng Panginoon, hindi mo alam papalayo ka na. At kung minsan, nagsisilbi ka bang stumbling block sa mga nagpapatuloy, na mga masisipag, na naglilingkod sa Panginoon. Ano nangyayari ngayon? Dito sa mga nagsisilbi stumbling block, sila yung mga taga-protesta ng mga masisipag. Sila mga walang disciple. Sila yung nagsasalita ng negative sa mga masisipag. Hindi tatagal niya, kahit mo. Ilang buwan lang, wala na rin yan. Ganyan sila. Yung nagdadasal sa kabiguan ng iba. Ano naman? Dito sinasabi lang natin, kung matagal ka ng Kristiyano, 5 years above, dapat pa lang may minimum of 5 disciples ka, pero nasaan na? Wala ka rin. O di ba? No, sabi ng Bible, you are saving your life. Kasi iniisip mo dito, by context, puro human concern, puro pang sarili ko lang, puro ako lang. Lahat ng time ko para sa akin, lahat ng oras meron, puro sa akin. Ayoko magbigay ng oras para sa iba. Kasi pagka nagbibigay ng oras sa iba, yun yung discipling others. Ayoko mag-disciple di sarili ko lang. Instead na ako ay mag-evangelize, ibibig ko yung bago kong disciple, nonood na ako ng Netflix. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life, ito yung deny yourself. For me, will find it. Matatagpuan mo yan sa presensya ko. Kapag ipinagamit mo ang buhay mo sa paglilingkod para sa akin. Kaya sabi niya, ito, what good, anong magandang bagay ba ang iyong mapapakinabang to gain the whole world? Napunta na sa iyo mayamanan, di ba? Iniisip mo human concern. Gusto mo yumaman, gusto mo na pera, gusto mo dumami lahat ng negosyo mo. O sige, iyon na ang buong mundo. Ayan. Word na. O sige, iyon na ang buong mundo. Yung kaisa-isang kaluluwa mo naman, hindi ko binigay para sa akin. Dami na yan huli. Hindi pa nga buong mundo eh. Hindi ka pa nga nagmamayari ng isang street sa barangay nyo. Ganun na tayo mag-desisyon sa paglayo sa Panginoon. Wala ka pang street eh. Wala ka pang pag-aaring barangay eh. Ayaw pa rin natin sumunod kayo. Dito tinanong. Sige, gusto mo payaman? Sige, payaman ka. O sige, sa'yo na yung whole world o, sa'yo na. Ayaw mong itinay yung sarili mo, ayaw magpagamit sa akin kasi iniintindi mo puro human concern. Puro pang mundo. Whole world, sa'yo na. Sa tingin mo ba ay pwede mo yung ipagpalit? You know? Kung mawawala na pala sa mong kaluluwa? Or what can anyone give in exchange? Palitan. Wala. Kahit buong mundo yan, hindi yan pwedeng ikumpara sa halaga ng isang kaluluwa. At yun yung pangatlo, that is incomparable. Hindi siya pwedeng ikumpara. So ano yung number 2? Inseparable. Ano yung number 3? Incomparable. Then Jesus said to
Sige, sa'yo na mo mundo. Kung tutang pinapapalit mo ako in exchange, o sige, sa'yo na. Alam mo ba, kahit mo pa sa ibang mundo, yung kaluluwa mo, you forfeit your soul, sabi ha, hindi yan kaya kumpara. The value of a lost soul cannot be compared to the whole world. Hindi kaya ikumpara yan. Kaya kung nag-iisa na yung kaluluwa mo, huwag mo yung ipagpapalit sa lahat ng meron sa mundo ito. Sa pagkakaluluwa na yan, ay dyan namatay si Jesus para sa iyong kaligtasan. Malakpakan natin na ito. Kaya sabi ni Lord, you have to use your life for me. Dapat open tayo sa evangelism. Continue to reach out. Ako ngayon, natutuwa ako sa women's, no? Kasi pagbila. Sila Lali Teresita, sila Ate Eva, salamat sa inyo. They keep on reaching out. Alam pa ka naman natin, Lord. Sobrang ito naman ako. Kaya nakikita natin yung dalaw ni Lord sa kanilang mga buhay. So, yun. Ngayon, talagang they give time. Ngayon, sabi niya, paano na? Kasi mapunta na sa ibang mundo. Dapat bukas tayo sa evangelism, bukod tayo sa discipleship. You have to disciple others. Sabi mo sa kanila mo, mag-disciple ka. Ulit, sabi mo, mag-disciple ka. Hindi puro forma. Alam nyo, makinig kayo mabuti ha. Alam niyo, ang Christian habang nagtatagal na walang disciple, umod galing niya sa mga atwiran para hindi makapag-disciple. Habang tumatagal ang Christian na walang disciple, lumilipas sa mga panahon na napaka-excellent niya sa reasoning, bakit wala siyang disciple? Hindi susunod yan. Hindi ano susunod. Sa utos ng Bible na humayo at pag-disciple, hindi niya gagawin yun. Kahit ngayon, nakikita niya ito, nababasa niya, naririnig niya itong message nakakontra pa rin sa isip niya yan. I will never do that. Kayo hindi Lord na nag-uusap yan. Kaya dito gusto kong sabihin sa iyo, ano yung ipinagpapalit mo? What can anyone give in exchange for their soul? Ano pinagpapalit mo sa kaluluwa mo? Pinagkalooban kita ng talento, hindi para sa personal consumption mo. Binigyan kita ng mga kaalaman, karunungan, pinagtapos kita ng aral, hindi para sa pansarili mo lang. Gusto mong malaman mo dapat yung kingdom related yan. Lahat ng alam mo dapat pakinabangan ng aking kaharian. Pero nangyayari, puro personal. Puro sarili natin. Puro human concern. Bakit ka pinagtapos sila ng ganitong kurso? Bakit ka pinadaan sa ganitong mga karanasan? Anong layunin ni Lord dyan? It must be kingdom aligned. Dapat nakalang yan doon sa kurso na yan, doon sa kaharian ng Diyos. Bakit niya pinayagan ng Diyos? Kasi kung di ka magtatapusin ni Lord, hindi mo dapat tatapos sa pag-aaral mo. Tandaan ninyo sa balita. Channel 7, sa ABS-CBN, binabalita nila, fetus pa lang. Tinapon na sa sapa. Kung panood nyo yan, ilang beses yan, hindi pinapakita gano'n. Ibig mo sabihin, ikaw dumaan ka sa magiging fetus, pero hindi ka napunta sa sapa, nandito ka ngayon sa church. Bakit? Kasi magandang plano sa iyo ni Lord. Kung ikaw ay walang plano sa iyo si Lord, baka nasa sapa ka, baka nasa kanal ka nga lang eh. Masyado lang maganda yung sapa para sa iyo. Kanal lang, o yan, imburong na. Pero bakit? Sa damakmak na sugat ang mga nangyari sa katawan mo, kaya sugat ng kalooban, sugat sa pisikal. Anong sugat na pinagaling ni Lord na inayos? Bakit? Mga personal? Di. Gusto ko magamit ni Lord. Gusto ko niya mag-evangelize. Gusto ko niya mag-disciple. Gusto ko pagkainandaan ni Lord. Ano yung pinagpapalit mo? Yan ako. In exchange. Alam niyo ba na sa panahon ngayon, hindi na mahirap mag-akay ng kaluluwa. Hindi na mahirap may mag-share. Kasi ang dami ng platforms na pwedeng mabuksan sila sa salita ng Diyos. Napakalaking bagay ng teknolohiya. Ang daming social media platforms na pag nag-share ka ng gospel, ay, ito pa rin nakita ko doon sa kalang-arang reel. Pag nga nag-share ka ng word of God, ay, kinabasa ko sa Facebook. Madali sila mag-agree. All we need to do is to respond to the Holy Spirit na share the word of God. Kailangan ko na mag-respond tayo kung tumugon eh. Masyado namin puro human concern. Puro pagpapayaman. Kung sige, sa'yo na nga yung whole world o yun na. Paano nga yung kaluluwa mo? Ano katiyakan mo bukas? Buhay ka ba? Ilan na ba ang naakay mo kay Lord? Ilan na na-disciple mo? Ano katiyakan mo bukas? Gigising ka ba? Kayo ba siguradong bukas? Gising pa kayo? Ay bakit kayo nag-alarm clock? Iyabang mo. Parang hawak yung buhay mo. Paalala
Nag-a-alarm lang ba kayo? Di ba na kayo sure kung magigising kayo bukas? O hindi ba, naalala ko si Kuya Jojo ata nagsabi ko, pero pag natulog ka, decision mo yun. Pero pag nagising ka, decision ni Lord yun. Yung listening ka pa. Walang pakinapin natin ngayon. Incomparable. Ibig sabihin, hindi may kukumpara. Kahit sa iyo na ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung kaisa-isa mong kaluluwa magpapaka. Kasi alam niyo, hindi natin naiintindihan kasi kung ano ang mangyayari sa isang kaluluwang mapaparusahan sa impyerno. Sobrang hirap doon. Kung meron tinatawag tayo eternal life, may tinatawag na eternal death. Ang eternal death, wala kang mararanasan doon, kundi magpasamalang ng paghihirap, parusa sa mga hindi sumunod sa Diyos. Na kahit gusto mong mamatay, hindi ka mamamatay. Kasi parusa tayo na eternal death yun. Na yung mga uod doon buhay, lulusot sa ilong mo, sa tenga mo, sa lahat. Ibis ng dirim-dirim ka eh. Uod pa kayang mag-uunahan sa ilong mo? At kahit gusto mo mamatay, hindi ka mamamatay. Kasi nga parusa tayo doon. At hindi ka mag-i-stay lang good for 5 months or 5 years or 5 decades. That is for eternity. Eternal wrath and damnation ang iyong dadanasin. Sabi mo sa kapag mo, sumunod ka na. Sa kabila mo, sumunod ka na kasi. Mag-evangelize na tayo. Mag-disciple na tayo. Ang team natin for the whole year, decide to disciple. Kalahating taon na, ilan na disciple mo? Nasaan na sila? Yung mga siniran mo dati, nasaan na sila? Pag nalamig, maharasan sa buhay na hindi. Kaya ka na dyan to follow up. Huwag mo silang mamamayaan. Sabi mo sa kapatid mo, huwag mong pamayaan. Kahit ka nililigawan. Oo. Kasi naman, iba kasi naliligaw eh. Huwag kasi naliligaw. Yung mga yun kasi na lalaki, pagka naging babae, ibang yun na babae, akala eh, may gusto. Walang gusto yun. Ang gusto lang niya maakit na kay Lord. Kasi mas mahal niya si Lord kaysa sa iyo. O palapakan natin si Lord. Ito tayo sa conclusion na mensahe. Alam niyo, isa sa mga dapat natin maintindihan, bakit ba tayo nahihirapang mag-evangelize, mag-disciple? Bakit tayo nahihirapang makasunod kay Lord? Alam niyo, because of human concern. Ang dami nating iniisip, paano na. Paano yung mga bayarin ko? Paano yung sasahin ko? Paano yung meral ko? Paano yung matrikula ng anak ko? Paano yung lahat? Alam niyo, pagka sumusunod tayo kay Lord, itong conclusion natin, dito sa akin galing, nabasa ko lang. Ano galing? So, ilabas natin yung conclusion natin. Sabi niya, don't worry about everything around you. That's my job. Wala pa ka natin siya. Sabi niya yung conclusion, kung maintindihan yung mga bagay na kataligid sa'yo, trabaho ko yun. Sabi niya, all we must do is to let God use our lives. Malapit tayo. Keep on reaching out other people. Sa mga bisita po natin, mga kananayan, salamat po sa inyo. Dinadalaw po kayo ng ibang mga nanay natin sa bakit mahal kami na kayo. Gusto nyo ibahagi sa inyo mabutugan kita ng kaligtasan. So yun, so don't worry about everything around you. That's my job. Okay,